Hello dog lovers! So I'm Sydney Bascon and for today's episode, nandito tayo sa Pet Lover Center and Manila East Veterinary Care para sa topic natin today which is health and wellness. So tara, pasok tayo to meet our special guest. Hello, welcome sa Manila East Veterinary Care at Pet Lover Center. So for today, ang ating special guest is si Dr. Luther Bernardo. So siya ang magbibigay sa atin ng expert opinions about the health and wellness ng Siberian Huskies and dogs in general. So Doc, for today, we prepare some questions na galing rin sa ating mga ibang dog lovers. First question natin is, ano ang health testing? Health testing, so yun yung mga ginagawa natin like yung mga DNA testing, OFA. So yung ginagawa natin bago i-breed yung mga dogs para malaman natin kung healthy ba sila for breeding purposes. Pwede mo kami enlighten how important itong mga health testing na to sa lifespan ng dogs natin? Hindi lang siya for yung sa lifespan, so hindi lang siya important for breeding. So halimbawa yung DNA testing. So yun yung simple mga test kits na kukuha tayo ng cheek swab, tapos isasubmit natin yung samples sa laboratory. And then in a week or two may results na lalabas, and then mabibigay nila sa atin yung genetic makeup ng dogs. Pwede natin malaman kung may possible ba siyang magkaroon ng specific na sakit like degenerative myelopathy or mga tulad ng toxicosis sa ibang substances. So malalaman mo kung susceptible ba sila na pag binread mo ba ito, maipapasa pa niya doon sa mga magiging anak nila yung sakit na yun. Or through later stage of their life, magkakaroon pa sila ng sakit na gano'n. What age, may minimum age ba or maximum age para gawin itong mga health test na to? Wala naman generally. So yung age na, like yung swab, pwede mo siyang gawin as early as a puppy kasi yun yung genetic makeup niya. And then yung for mga elbow and hip dysplasia for OFA, so ang recommended ng OFA is 2 years old talaga. Pero you can do the preliminary testing at 12 months and older. So ibig sabihin nun, hindi pa final reading pero magkakaroon ka na ng idea kung plan mo ba siyang i-keep or for sure in breeding in the future. Malalaman mo kung tama bang i-keep yun kasi baka by 12 months old makita mo may hip dysplasia na pala siya. So para hindi ka na ma-hassle na pagdating ng 2 years old tapos biglang bagsak siya for breeding, hindi mo siya magagamit. So recently, yung mga ibang breeders is nagpapa-OFA na sila. Sa benefit ng iba nating breeders and dog lovers, what is OFA and is it required ba dito sa Philippines or hindi? OFA stands for Orthopedic Foundation for Animals. So it's an NGO based in the USA. So sila yung biggest NGO na naggumagawa ng mga testing for hip and elbow dysplasia. And then may database sila na accessible naman publicly. So required ba siya in the Philippines? Not necessarily, pero yun yung the right thing to do. Kasi hindi lang basta may male-female ka, i-breed mo na lang. So we have to make sure na yung i-prepare mo na male and female ay okay ba, pasado ba yung hip and elbow dysplasia. Kasi itong sakit na to, hindi pa talaga siya na-identify kung ano yung specific genetic factors na kung naipapasa ba siya fully. So ang magiging way lang natin is ma-eliminate or mabawasan natin yung chances na magkaroon yung puppies ng ganon. And that is through testing or bibigyan mo ng clearance, makukuhanan mo ng clearance yung parents nung puppies na i-breed mo. But it's strongly recommended? Yeah, recommended. What is the minimum age para sa OFA? OFA requires that the bitch and the dog must be 2 years old para fully developed na, and then yun na yung magiging final reading ng OFA niya kung may hip dysplasia ba siya or wala. Punta naman tayo sa diet and nutrition. What are the important factors na kailangan natin i-check para ma-sure natin yung dog food or yung ibang diet na binibigay natin sa dogs natin is
the right for them? For diet and nutrition, so kung magbibigay tayo ng dog food, raw man yan, or yung kibble, so we have to make sure na yung primary component natin is protein. So yun dapat yung pagbibigay ng dog food, dapat yung first, yung nasa una, di ba may product, ano siya, yung label, nasa likod yung mga ingredients, dapat at least first 2 to 3 ingredients nun ay protein. So yun yung dapat magiging, pag magbibili ka ng dog food, dun ka dapat magbe-base. Protein sources yung makikita mo, hindi grains or whatever. Sa dami ng kibbles ngayon, sa daming brands, syempre may good and may bad. Paano natin i-identify alin ang kibbles na good or ano yung kailangan natin tignan sa likod ng packaging, kung ano yung mas okay bilhin or hindi? Ako, magbibase ako doon, tulad sabi ko, protein dapat. And then, depende doon sa age ng pagbibigyan mo. Pag puppies, syempre you have to look for dog food or kibbles na may higher protein content kasi mas kailangan nila yon for their development stages. And then, pag adult, yung mas lesser amount ng protein kasi mas nakakasirain sa kidneys nila. So, paano yung pag yung grains? Kasi naging issue yan na may grains na good, may grains na bad. May may mga articles na lumabas. So, generally, grains ay hindi naman masama sa dogs kasi omnivore sila. So, they can eat plant-based and meat-based pero mostly meat. Pero, yung grains, hindi talaga siya nakakasama. Ang nakakasama, may recent studies, ang nakakakos ng yung mga dilated cardiomyopathy or lumalaki ang puso ay dahil sa legumes, presence of legumes. So, you have to look for dog food na dapat walang legumes. Kasi sila yung nakaka-cause ng heart problems. Punta naman tayo sa raw diet. Ano ang example ng components ng full meal na raw diet? Kung magbibigay ka ng raw diet, so mas maganda mag-consult ka muna sa veterinary nutritionist. Kasi yun yung mahirap sa raw diet eh. Hindi mo alam kung binibigay mo pa is tamang amount ng protein or may bones. Tapos halon mo pa rin siya ng vitamins and minerals in powder form or liquid form. Mas maganda mag-consult tayo sa veterinary nutritionist or any animal nutritionist in general. As far as I know, we have naman here in the Philippines, if wala, meron naman overseas na nagbibigay ng online consultation. Pero in general, dapat kung bibigyan ka ng raw diet, dapat meron tayo ng meat, internal, yung mga organs, and then may bone ng konti kasi kailangan nila yun for calcium. And then, pwede tayo magbigay ng mga plant-based like yung mga fruits, vegetables. We have to make sure lang na ibibigay natin fruits and vegetables ay yung pwede sa kanila. Hindi pwede yung grapes, mga ganyan. Punta tayo sa vaccines, Doc. Ano ang importance ng vaccines? Kasi yung iba hindi na nagpapavaccine, yung iba sila yung nagpavaccine kahit hindi sila authorized. So, ano yung importance ng vaccines? And yung importance ng vaccines na ang vet ang magbibigay? So, sa importance of vaccines naman, dapat pag bibili kayo ng dog or magiging breeder kayo, we have to make sure na yung vaccines ay i-administer ng licensed veterinarian. Kasi bukod sa inyo nire-require ng law, hindi rin kasi natin sure kung pag hindi vet yung nagbigay kasi hindi natin alam kung na-store ba ng tama yung vaccines. Pag hindi kasi tama yung store ng vaccines, parang hindi na siya nagiging active or as potent as it should be. So, pwede tayo mag-cause ng mga vaccination failure pag hindi tama yung storage. So, yun yung kaya nire-require, mas maganda na pag bibili ka ng dog sa breeder, nagbigay ng vaccine na event. Bakit, Doc, in the years na dumaan, parang parami yung vaccines na pinapabigay or nire-require ng vet? Hindi naman siya talaga parami ng parami. Right now, sa recommendation ng WASAVA, 3 lang yung mga 3 core vaccines lang yung kailangan natin sa parvovirus, distemper, tsaka yung adenovirus or yung sa influenza. So, yung nagkakos ng hepatitis. So, yung 3 lang yun yung core components na kailangan natin. Yung mga add-ons dito like yung mga leptospirosis, rabies, depende siya sa area na kailangan. So, sa atin, nire-require yung leptospirosis at rabies kasi nasa, tropical country tayo. Uso talaga dito yung mga sakit na ganon. So, nire-require siya talaga annually by law. At saka hindi tayo rabies-free. Kaya tayo required din na magbigay ng rabies annually sa dogs natin. Pwede mong i-enumerate or sabihin yung sequence ng vaccine simula ng puppy hanggang adult? So, sa vaccination ng puppies, so, diba, pag yung mom ng mga puppies ay vaccinated, so, nagpo-provide yung mother
ng maternal antibodies. So yun yung pinapasa niya sa puppies so hanggang 6 to 8 weeks old, protected yung puppies from parvo distemper. So kaya kailangan bago ka mag-breed, updated yung vaccination nung dam. Kasi sila doon kumukuha ng immunity yung mga puppies. So pagdating naman ng 6 to 8 weeks old or hanggang 12 weeks old, nandiyan na yung window of susceptibility. So yun yung ibig sabihin na may enough sila na maternal antibodies to protect themselves from infection, pero prone pa rin sila pag na-expose. So dyan papasok yung kailangan natin magbakuna. So required dito siguro as early as 6 to 8 weeks old, pwede na tayo mag-start ng vaccination. And then every 3 weeks thereafter, 3 to 4. Tapos, yung last vaccination dapat natin ay hanggang 16 weeks old. So, yun yung requirement ngayon ng WASAVA. And then, uulitin natin siya by 26 weeks old ng puppies. Or, pwede nilang gawin kung namamahalan si breeder sa ayaw niya magpapakuna, sasabihin niya over-vaccination. Isang option is, pwede tayong kumuha ng titer test. So, pwede natin malaman ko ano na yung immunity or immune status nung puppies based dun sa vaccination na protocols na ginawa natin. So, pag pumasa naman siya dun sa titer test, pwede tayo hindi mag-opt na magbigay ng vaccination. May gumagawa ba ng titer test dito sa Philippines? Meron naman, majority of the clinics meron na, pero if mahihirapan kayo, mas maganda magpunta sa mga bigger clinics na meron. Sa amin, dito meron din. With regards to that, yung sa vaccines and sa diet and all, kailangan pa ba natin magbigay ng other supplements sa dogs natin? Supplements, pwede tayo magbigay ng mga supplements like yung mga vitamin C, mga ganyan, or hip and joints for adults. Yung iba nagbibigay ng supplements kasi kung nagbibigay ka na ng complete diet through the dog food or yung raw diet kung nag-consult ka sa veterinary nutritionist, yung mga add-on supplements natin, sila yung mag-provide ng parang anti-free radicals. So yung nagsusupport sa immune status para ma-prevent yung mga further diseases like cancer, mga ganun. So if we're giving naman balanced nutrition or diet sa ating mga pets, yung mga supplements, pwede natin siyang ibigay sa mga pets natin if they have special needs. So like yung mga hip and joint supplements for older dogs, and then yung mga dogs na prone to cancer, yung mga multivitamins and minerals na yan, they can provide protection kasi may mga anti-free radicals components sila. May recommend ka ba na supplements and diet for our Siberian Huskies? For Siberian Huskies, yung mga northern breeds in general, so required sa kanila or we have to give them zinc supplement. Sila kasi yung mga prone sa zinc dermatosis. So, yun yung nagkakaroon sila ng parang mga patches sa mukha, sa face, sa behind sa labi or overall sa katawan. Pag nagkaroon sila ng zinc deficiency, nagkakaroon sila ng redness, nawawalan ng balahibo. Yung zinc, providing zinc would stop the symptom. So, totoo ba, Doc, ang Siberian Husky is may pagka-anemic? Based sa statistics dito, yung mga not really anemic pero mas prone sila sa mga mas mahina sila pag nagkatamaan sila ng mga blood parasite dito sa Philippines. So yung mga cases na pag nagkaroon ng Ehrlichia, mas mabilis silang bumigay compared to other breeds. So we have to provide or at least monthly na tick and check up or tick and flea prevention. And then kahit check up siguro every quarter, at least twice to thrice a year. Thank you, Dr. for your time and your expertise na-share mo sa amin today. Would you like to invite yung viewers natin dito sa clinic or other branches niyo? Okay, so we're from Manila East Veterinary Care. So we have branches at different pet lover center locations like Galleria South, Gapan, Magnolia, Antipolo, and General Trias. So sila yung may clinics. Pero yung ibang branches namin na store lang, yung Robinson's Galleria, Ortigas, Robinson's Galleria Cebu, Robinson's Tagaytay, Ayala Feliz, and Power Plant Mall. Yun. Tapos, meron din kami mga social media accounts yung at Pet Lover Center Philippines. So, yun yung main FB account ng Pet Lover Center. And then, may Instagram and TikTok din kami, Pet Lover Center PH. And then, may Viber community, Pet Lover Center PH Viber community. So, Facebook group, meron din
Humans Club, HOOMANS Club. Thank you. That's it for our today's episode. I hope you learned something new today and see you sa next episode namin. So don't forget to like and subscribe our page.